Mga abused at distressed OFW sumailalim sa Livelihood Assistance Training Program sa Mangaldan, Pangasinan. Silipin sa report. 2022 nang magtrabaho abroad bilang domestic helper sa Kuwait, si Maria hindi niya tunay na pangalan. Ngunit sa loob ng 2 buwan, nakaranas siya ng pangmamaltrato at pang-aabuso ng kanyang amo. Hindi rin daw siya pinapasahod kaya napilitan siyang tumakas. Unang buwan okay po ako. Pangalawang buwan doon na po parang lumabas yung ugali ng amo ko na sinasaktan ako. Hindi pinapakain, kinukulong sa kwarto. Tapos lahat ng kilos ko binabantayan niya. Sa tulong ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, tuluyan siyang nakauwi sa kanyang pamilya noong nakaraang taon. Nang makauwi sa Pilipinas, malaking tulong ang binigay na puhunan mula sa OWA upang makapagsimula ng pangkabuhayan o negosyo. Sa ngayon, pilit siyang nagpapakatatag para sa kanyang pamilya. Ginamit ko po siyang pangpuhunan. Nagbebenta pa akong barbecue sa hapon. Tapos pinaplano ko rin po siyang palaguin pa. Kaya naman patuloy ang pagsasagawa ng entrepreneurial development training para sa mga distressed at abused OFW. Dahil nawalan po sila ng hanap buhay sa ibang bansa, nakahanda po si OWA na tulungan sila sa pamamagitan ng livelihood program po na ito. So bibigyan po sila ng livelihood grant para makapagsimula po muli sila at may balik po yung hanap buhay nila. Patuloy ang koordinasyon ng LGU sa OWA para sa agarang pagpapauwi ng mga abused OFW at mabigyan sila ng tulong at muling makapagsimula. Pumunta sa office po namin para kami po yung gumawa ng aksyon. Gagawa po tayo ng recommendation sa pamamagitan po ng OWA para po tayo po ay magpauwi. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon.